Ang kalagayan po ng Tubataha Reef ang higit na pagtutuunan ng pansin ng binuong task force kaugnay sa sumadsad na US Navy ship doon. Mula sa Puerto Princesa, may ulat on the spot si Cedric. Cedric? Yes, Pia, katatapos-tapos lamang ng press conference nga na nabanggit mo pas mag-aalas 12 ng tanghali dito sa may Puerto Princesa sa Palawan at masasabi natin na ito siguro yung pinakauna na high-level conference or meeting na nasaksihan natin dito sa may Puerto Princesa so far. Dahil kanina ay matataas na opisyal ng DOTC, ng Coast Guard, ng Tubataha Management Office yung namatahan natin dun sa press conference. Samantala, bago magsimula yung press conference, nakausap natin si Commodore Joseph Peña, ang commander ng Navy Forces West ng Philippine Navy at kinonfirma nga niya na nag-touchdown na raw kahapon o nakasampa na sa may USS Guardian yung tropa ng US Navy o yung kanilang assessment team na namataan naman natin kahapon dito sa may Puerto Princesa. Pero ayon kay Commodore Peña ay saglit lamang na nakapanalagi sa ibabaw ng barko itong assessment team dahil nga sa napakalakas ng alon at pipilitin pa rin daw nila na makabalik ngayong araw para ipagpatuloy ang assessment. Gaya nga na nabanggit mo ay nais na mga umaten sa presscon na ang Tubataha Reef ang tutukan nating mga Pilipino at least itong incidenting ito at hahayaan na raw natin yung mga Amerikano na mag-asikaso dun sa damage ng kanilang barko. Samantala nandun sa conference kanina si Miss Angelique Songko, siya ang superintendent ng Tubataha Management Office at ayon sa kanya o nilinaw ni Miss Songko na wala raw naging radio conversation sa pagitan ng ating mga Rangers ng Tubataha at sa USS Guardian nang dumating ito sa may Tubataha area noong January 17 noong nakarang linggo. At ayon sa kanya ay bigla-bigla na lang daw nagulat ang ating mga Rangers nang biglang sumulpot sa radar nila ang USS Guardian bago ito sumalpok. Narito ang kanyang pahayag. Po, medyo low moral nga yung Rangers natin doon because those people spend 2 months at a stretch away from their families para bantayan yung park and then somebody enters. Siyempre, you probably understand how badly they feel. Kahit na po, dahil malalaking US sila, di ba? It doesn't mean that they can treat our Rangers like that. Pia, matapos itong press conference nga ay nakatakda naman itong task force Tubataha na magpadala ng notice sa US Embassy. Sa nila ay very evident na violations na na-commit ng USS Guardian at isa sa kanilang mga recommendations ay imbis na hilahin ay i-lift daw o iangat ang barko para sa magiging sa planong retrieval nito para raw ma-minimize ang damage sa Tubataha Reef. Pia? Cedric, kung gagawin tong pag-angat ng barko, edi lalo bang matatagalan yon kumpara sa iuurong lamang siya? Sa ngayon, Pia, hindi pa malinaw kung yung timetable kung ikukumpara natin yung paghila or yung pag-angat dun sa barko. Ang nabanggit sa atin ang Coast Guard sa pagkakaalam daw nila kung magiging maganda ang panahon at kung makakapagsimula right away ang retrieval at pag-salvage itong barko, sa kanilang pagkakaalam ay 7 to 10 days daw. Ito ang aabutin kapag ito ay maganda ang panahon. But still, nilinaw ng Coast Guard na sa ngayon ay sinasagawa pa rin yung assessment na ginagawa nga ng US Navy at hindi pa rin malinaw hanggang sa ngayon kung kailan makakapagsimula at kung paano gagawin yung actual na pag-salvage sa USS Guardian. Pia? Maraming salamat, Cedric Castillo.